Okay, let's commit itong ating gawain muli. Father God, ikaw ang manlilikha, dakila, Panginoon. And Lord, let your Holy Spirit move, Lord God, sa bawat isa in Jesus' name. And let there be healing, deliverance, salvation, Lord God. Blessing, Lord God, sa bawat na nandito ngayon at yung mga hindi po nakapasok in the mighty name of Jesus Christ. Father God, dakila ka at amit nataas ang pangalan ng aming Panginoong Jesus sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Thank you po. Let's kapag share the word of God ngayong gabi sa inyong lahat. Ayan. So first, common healing kay kanina, yung may pain sa kanyang paa. No, in the mighty name of Jesus Christ, I command healing in Jesus' name right now. We healed in Jesus' name, and by the wounds of Jesus Christ, healing is yours in Jesus' name. Now, pain, go in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Okay. So, ngayong gabi po, ang ating topic is about worship and warfare. Worship and warfare. No? So, ang mga believers po, no, hindi lang pastors or may mga katungkulan sa church leaders o ganyan. So, ang mga believers po ay tinawag sa pagsamba at pakikidigma. Now, we call to both worship and warfare. So, kung na-born again ka, ayaw man sa gusto, tayo ay nakabilang na sa spiritual warfare. Pero, una, tayo tinawag na mananamba. Okay? So, kanina, nag-worship si Sister Jolly. No? After niya mag-testimony, may nakita akong gripo na bukas. No? And that symbolizes blessing, no? Spirit, life, o receive. O baka yung testimony siya, so ma-impart sa atin yung favor na binigay ng Diyos kay Sister John. Ayan. So sabi po sa John chapter 4, John chapter 4 verse 23 to 24. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Dito makikita natin, may insight dito. Kapag hindi ka na born again, hindi ka makakasamba kay God. So, kasi ang hinahanap ng Lord is yung sumasamba sa Espiritu. So, magtataka tayo bakit parang yung na-born again talaga, kita mo yung way niya ng pagsamba, saka yung mga taong hindi pa na-born again, kung makikita mo magkaiba. No? Kasi, ang tunay na mananamba ay sumasamba sa Espiritu. O, iba sa flesh. Pero ang hinahanap ni God ay yung mga sumasamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. So, katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. At ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Okay? So, hindi po nagkataon yung word yan na tunay na mananamba. No? Kasi nga, merong hindi tunay. Sinabi niya, tunay na mananamba ang hinahanap ng ating Ama, no, sa Espiritu at katotohanan. So, kapag may tunay, merong hindi tunay. Sabi niya sa Matthew 15 verse 8, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Natapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Natapat po ng kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo sa kanilang pinaka-aral ang mga utos ng mga tao. Okay? So, ano ba yung pagkakaiba ng worshiper and performer? No? Sino ba yung audience natin kapag tayo sumasamba? Sino ba yung ating titingnan natin may approval nino, no? Pag tayo ay tumutugtog,
umaawit sa Panginoon, worship natin, no? Sino ba yung tayo ba ay kailangan kong galingan kasi andyan yung crush ko. Galingan ko kasi andyan yung may mga bisita, may mga pastor, nako, kailangan galingan ko, no? So, naging performer ka na, imbes na worshiper kasi nakatuon sa tao yung ginagawa mo, no? So, sabi po sa uh, 2 Timothy chapter 2, 3 and 4, no? So, kanina, sayo natin, lahat tayo ay tinawag na worshiper. So, ngayon, dito naman po sa 2 Timothy chapter 2, 3 and 4, every true believer is also called to be a soldier. Okay? Sabi dito, makipagtiis ka sa akin na ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. So, ano ibinibigay sa atin ng Lord dito? No? Kapag ikaw ay soldier ni Jesus Christ, ikaw ay wala nang pakikihalubilo sa mundong ito. Kagaya ng mga totoong sundalo, no, dito sa mundo natin, iba yung kanilang way of living. Iba yung routine nila. No, katulad ninyo, mga prayer warriors, no? Kayo po. Yan, dami yung umaga, madaling araw, gabi. Iba yung naging buhay ninyo. Iba yung naging buhay natin na pwede tayong manood ng mga telenovela, mga drama sa TV, pero mas pinili natin yung mag-aral ng salita ng Diyos, awitan siya, pag-fellowship. Why? Kasi sabi dito, hindi na tayo nakakalubilo sa gawain ng mundong ito. Oh? Bakit? Kasi sabi dito, upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakakawal. So masaya ang Panginoon sa ginagawa po natin. Napakasaya niya na nakikita niya tayo na nagkakaisa, nag-aaral ng salita, at ini-invite natin ang presensya, ina-acknowledge natin ang presensya ng Holy Spirit, binibigkas natin ang pangalan ng kanyang na si Jesus, ina-acknowledge natin si God sa lahat ng kanyang ginawa. Oh? So, yun po sabi dito, kinakalugdan niya tayo. Oh? So, bilang soldier of Christ, bilang warrior, so tayo ay merong tayo po ay naka-engage sa spiritual battle. Ayaw man natin gusto, kailangan mong tanggapin na kapag ikaw ay na-born again, may nagalit na sa'yo. At yung devil yon. Kasi dating nasa laman ka, makalaman ka. So, ang devil is works. Nag-works po siya sa flesh. So ngayon, na-born again ka, lumalakad ka ngayon sa espiritu. So, kung lumalakad ka sa espiritu, tumalikod ka sa paglakad sa laman. At yun yung ayaw ng devil. So ngayon, naka-engage ka na sa battle doon sa spiritual. No? So lahat tayo mga kapatid, tinawag na maging kawal to engage spiritual battle, personal man or corporate battle. So katulad po ninyo, no? Marami po kayong mga warriors na nagtutulong-tulungan sa panalangin. Dinadalangin yung mga nag-i-intercede sa mga taong may karamdaman, dumadaan sa kahirapan, no? Ang tawag po diyan is corporate battle, sama-sama po kayo nakikipaglaban. At yun po is powerful. Sabi nga, yung baga na sama-sama nagliligas ng malakas kaysa doon sa isang baga na hiwalay, mamamatay, no? So meron po tayong story na pag-uusapan ngayon na nasa Old Testament. Ito po yung battles ng Israel na makapagbigay sa atin ng insight, no? Patungkol sa spiritual warfare, at makita natin dito yung kalaga ng worship and warfare. So ito po yung story ni King Jehoshaphat. Ito po yung nasa 2 Chronicles chapter 20, 1 hanggang 12. Verse 1 hanggang 12. So hindi ko na po siya ibabasahin lahat. Ano ko na lang po yung mga pointers natin, no? Sa verse 1 po, so yung mga anak po doon ni Moab, ni Ammon, yung mga Ammonita ay makikipagdigmaan laban kay Jehoshaphat.
makikipaglaban po, makipagdigmaan. So bali ang meaning po ng name ni Jehoshaphat is Jehovah has judged. So si King Jehoshaphat po, siya po ay anak ni King Asa. At siya po ay siya po ay hari sa Judah for 25 years. No, 25 years. One of the best, no? One of the best na hari si King Jehoshaphat. No, hindi naman siguro tatagal ng ganun 25 years kung hindi talaga maganda yung pamamalakad ni Haring Jehoshaphat. Sa verse 3, nung malaman ni King Jehoshaphat na magkakaroon ng nadidigmain sila, ang sabi po dito, as si Jehoshaphat ay natakot. Okay lang makaramdam ng takot. So, okay lang makaramdam ng takot. Ngunit, anong gagawin mo pag natakot ka ng isang tao? Sabi po dito, at tumalagang hanapin ng Panginoon. Okay? So, ang ganda ng insight sa atin kasi sabi dito kapag natakot ka, punta ka agad kay God. Huwag ka pupunta sa sabi sa'yo, may cancer, may sakit ganyan. Nung natakot ka, pumunta ka agad sa sa social media, sa internet, naghanap ka ng ganyan. So, lalo kang matatakot. So, si King Jehoshaphat, ang ginawa niya, nung natakot siya, tumalagang hanapin ang Panginoon. Yun yung una niyang ginawa. Yun yung dapat nating unang ginagawa. Kapag nakakaramdam tayo ng takot, punta ka agad kay Lord. Takbo ka agad kay Lord. So, noong time na yun, sila, kailangan pa nilang mag-ayuno, talaga ng matagal, na mahaba, para marinig nila ang tinig ng Diyos. Sa atin, nasa loob na si Holy Spirit, di pa marinig. Di ba? Bakit? Kasi nandun ka sa takot, nandun ka sa emotions mo, sobrang emotions mo na, ang naririnig mo na yung sarili mo, yung flesh na, yung feelings na, hindi na yung espiritu. So, ang unang pinuntahan ni Haring Jehoshaphat is si God. Ang sabi dito, siya ay nagtanyag, nagayuno sa buong Judah. Okay? Sa verse 4, so dahil sa hari siya, so lahat ng tao doon ay nagpisan upang humingi tulong sa Panginoon. Okay? Sa makatuwid, bagay mula sa lahat ng bayan ng Judah ay nagsiparoon upang hanapin ang Panginoon. So, kita mo yung kagandahan ng isang leader na isang taong merong kinikilalang Diyos. Aakayin niya yung mga tao na pumunta sa tamang puntahan. O kaya nga, mahalaga yung ating circle. Mahalaga po yung sinasamahan natin. Kasi dadaling kanya sa tamang paraan ng kagalingan, tamang paraan ng kaligtasan, diba? Ng kalayaan. Ano po, meron kaming ginagawa ng isa kong kasama sa church. Yung isa kong kasama, sumamali po siya sa mga grupo ng mga manggagamot, mga albularyo, mga may third eye, nag-o-open, ganyan, mga mangkukulam, mga samahan, sumama po siya. Bakit po niya ginawa yun? Kasi ang ginagawa namin, kapag may nagpa-pray, mini-message po namin ng personal. At naagaw po namin sa apoy. Diba sabi sa Jude chapter 1 verse 23, at agawin niyo sila sa apoy. So, kung tama yung sinasamahan mo, kung tama yung paniniwala mo sa salita ng Diyos, magiging tama yung resulta sa'yo. Alam niyo po, nandun born again. Sabi niya, born again siya. Pero nandun siya, naghahanap siya ng mangkukulam. May papakulam siya. May papagayuma. Ano ba yan? Sabi ko sa kanya, ano ba yan? Born again ka ba talaga? So, kung mali yung ating sinasamahan ng mga circle natin, maliligaw po tayo. Mahalaga po yung ating circle. So, si Jehoshaphat, dinala niya sa tamang daan yung mga tao ng kanyang bayan, yung Judah, at dinala niya ito sa harap ng Panginoon para humingi ng tulong. Okay? So, natakot siya, hinanap ang Panginoon, ano sinabi? Humingi siya ng tulong. Sa verse 5 po, at si Jehoshaphat ay tumayo sa kapisanan ng Judah at Jerusalem, sa bahay ng Panginoon, sa harap ng bagong looban. Sa verse 6,
At kanyang sinabi, O Panginoon, na Diyos ng aming mga magulang, di ba ikaw ay Diyos sa langit? At di ba ikaw ay puno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas na anupat walang makahaharap sa iyo. So napakaganda po ng pinapakita sa atin dito ni Aling Joseph at sinasabi niya kung sino si God. No? Hindi niya yung parang hindi niya pinalalaki yung problema. Pinaliliit niya yung problema sa pagbabanggit ng pag-acknowledge kung sino ang Diyos niya. Kung ano yung pagkakilala niya kay God. Napaka-importante po na makilala natin si God kung sino siya. Oh, meron po dito. Meron po kami, sa dami po namin na naipag-pray. Sari-saring problema. Ang isang hindi ko makakalimutan na naging problema ng isang pinag-pray namin ay yung problema niya sa Diyos. Siya raw po ay pinaparusahan ng Diyos dahil sa kasalanang ginawa niya. Siya ay nagtatampo sa Diyos dahil hanggang ngayon hindi pa siya pinapagaling. Oh, kung alam natin na ang Diyos ay ating tagapagpagaling, na ang kagalingan ay binayaran na ng katawan ni Kristo, and then bakit sasabihin nung taong yon o na ako ay hindi pa pinapagaling, nakakatampo ka, Lord? Oh, kung alam lang niya na hindi si God ang pumipigil sa kagalingan niya. Oh, kaya ang nangyari, pag-approach mo kay God, pag pananalangin mo, ang sabi mo, Lord, ba't di mo po ako pinapagaling? Ano ba yung nagawa kong kasalanan sa'yo? Lord, ano ba yung reason kung bakit di ako gumagaling? Kung mali approach mo. So, si Joseph, at ang approach niya, God, Panginoon, ikaw ay makapangyarihan. Nasa iyong kamay ang kalakasan. Ano pa't walang makakaharap sa'yo. O, kung gano'n yung paglapit natin kay God. God, ito yung problema ko ngayon eh. Alam ko na ikaw ang makakasagot nito dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Walang makakapigil sa iyong pag-ibig sa akin. Walang makakaagaw sa akin. Kaya Panginoon, hindi ko hahayaan. Alam po, hindi mo hahayaan na ako ay mapahamak, na ako ay kapusin. Yun nga lang, maano ka kay Lord. Kasi parang ang isipan mo, yun nga, kanina yung kay Sister Jolly, no? Saktong-sakto eh. Doon sa talagang kinakabahan ka na. Yung parang nervous ka na sa pwedeng mangyari. Pero si Lord, kalma lang kasi alam niya na hindi kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan. Oh, nandyan ako palagi sa inyo. Dagdagan ko lang yung testimony dyan. Last month, nung umuwi po yung aking wife, hindi nabayaran yung kanyang overtime. So kami po ay kapos din. Wala rin kaming pera. So alam mo yung babae, hindi ko lang kung pare-parehas to. Kasi yung sa aking observation sa asawa ko, kapag wala ng pera, parang parang tahimik na, aligagana, parang hindi na makausap na maayos. Oh, so kinausap ko siya, sabi niya kasi hindi pa binayaran yung yung overtime ko. So ano yung budget natin na madidelay tapos wala tayong panggastos. So sabi ko, huwag kang mag-alala, sabi ko ganun, may gagawin si God. So dinulog ko kay Lord, wala na kaming budget. Lord, ikaw ang Diyos na nagpo-provide in Jesus name. Tapos na, nagpray ako po ng ganun. Tayo, siguro, mga 1.5 hours may tumawag sa akin. Ang sabi niya sa akin, Pastor, may nagbigay sa akin ng pera. Kaso lang sabi niya sa akin, bahala na raw ako kung kanino ko ibibigay. Ayaw daw niya ng gano'n. So, pinag-pray daw nilang dalawa na nagbigay sa kanya. And then, ang in-impress nila is yung ako. Oh. So, nung time na yon, nagpadala po sa amin ng pera. At nung sinabi ko sa asawa ko, kasi asawa ko every 4 months lang nandito. Hindi kami gaano nakakapag-share talaga ng Word of God. Magkaroon ng usapan talaga na talagang personal tungkol kay God. Nung nakita niya yon, nung pinuri niya ang Panginoon. So, doon sa oras na akala mong matitinag ka, matatalo ka, no. Doon darating yung kailangan mo. Kasi sabi ng Lord, lahat ng kailangan mo,
ibibigay ko. Yeah? Amen. Ayan. So, kailangan alam natin at kilala natin kung sino ang ating Diyos. Yung kanina sinasabi sa prayer, kanina ni Sister Beverly, no, in-acknowledge niya yung nature ni Father God. Sa verse 7, di mo ba pinalayas, o aming Diyos, ang mga nananaan sa lupaing ito sa harap ng iyong bayang Israel? At iyong ibinigay sa binhi ni Abraham na iyong kaibigan magpakailanman. Sabihin mo, ang haba nun, from Genesis, tapos 2 Chronicles, ina-acknowledge pa rin ni Joseph at si God, yung ginawa niya kay Abraham. At nagsitahan sila roon at ipinagtayo ka ng santuaryo na ukol sa iyong pangalan na sinasabi, kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak ng kahatulan o salot o kagutom, kami ay magsisitayo sa harap ng bahay na ito at sa harap mo. So may promise si God. So, kapag may dumating sa ganitong kapag may dumating sa inyong ganito, may gera, may salot, may tagutom, may famine. Ano sabi, ano promise ni God? Tawagin niyo ako. Tumayo lang kayo. Tumayo kayo sa bahay ko. Kasi time nila may temple pa, kailangan pa doon. Pero sa atin ngayon, hindi. Kahit nasaan lugar ka, tumawag ka lang sa Panginoon. Ang sabi doon sa Romans, di ba? Call the name of the Lord and you shall be saved. No, gano'n tayo kadalas tumatawag sa Panginoon? Kapag may problema tayo, inuuna ba natin yung pangalan niya? Kapag may pangailangan tayo, inuuna ba natin yung pangalan niya? O Mars tayo, di ba? Mars, may ano ko, Mars, di ba? Pare, may ano ko, no. Sabi dito, may pangako ang God, and kapag inuna mo siya sa pangangailangan mo, nako, sigurado po, no, 100%, alam po naman sa mga naranasan natin dito, mga experience natin, testimony natin, si God, laging maaasahan. Amen? And, tuloy po natin, no? Sapagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito, at kami ay dadaing sa iyo sa aming pagdadalamhati, at kami ay iyong didinggin at ililigtas. Hindi po sila baka iligtas Baka madinig kami ng Lord Hindi. Alam nila na ang Diyos ay didinggin sila at ililigtas sila. Ganon sila katiwala. Si Diyos, sapat, no? Tiwala sa Diyos. Ano tayo ba? Kailan ba tayo meron ba sometimes meron ba tayong doubt kay God? Kapag may dumating bang medyo talagang parang hindi kaya ng ating puso, ng ating paningin, yung nangyayari. Parang nagdadoubt ba tayo kay Lord? Or confident tayo na, Lord, alam ko na sa lahat ng panalangin ko na naaayon sa iyong salita, naka-align sa iyong salita, lahat po, Panginoon, ay didinggin at gagawin mo. Amen? Sa verse 10, at ngayon, narito ang mga anak ni Ammon at ni Moab. At nang sa bundok ng Seir na hindi mo ipinalusob sa Israel, nang sila'y magsilabas sa lupain ng Ehipto, kundi kanilang nilikuan sila at hindi sila nilipol. Verse 11 po, tingnan mo kung paanong sila'y gumaganti sa amin na nagsisiparito upang palayasin kami sa iyong pag-aari na iyong binigay sa amin upang manahin. Ayun na, nagkikwento na si Haring Jehoshaphat kung ano yung nangyayari. Sinasabi niya na kung ano yung problema. Parang lang siya nakikipagkwentuhan ng sa kanyang tatay. Parang sa atin, nakikipagkwentuhan ba tayo kay Lord? Lord, etong araw na to, eto nangyari sa akin. Parang personal, Si God is persona po siya. Meron po siyang damdamin, alam niya yung ating nararamdaman, nakikinig sa atin. So pwede tayong magdaing-daing sa kanya, sa ating mga nararamdaman. Sa verse 12, O aming Diyos, hindi mo ba hahatulan sila? Sapagkat wala kaming kaya laban sa malaking pulutong na ito na naparirito laban sa amin. At hindi man nalalaman namin kung anong marapat gawin. Ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. Wow! Ang aming mga mata ay nasa iyo. Tanong natin sa ating sarili ngayon, nasan ba yung mga mata natin? Saan ba nakatingin? Alala niyo si Peter? Si Peter noon. Nawala yung paningin niya kay Jesus Christ, kaya lumubog siya. Why? Si Jesus Christ, wala kang maramdaman puro truth, no? Walang doubt, talagang
pagka nakatingin ka lang sa Panginoon, makakatawid ka doon sa tatawiran mo. Oh, ay di ba sa James? Si James, kinikwento ni James, no, yung isang taong nag-aalinlangan ay walang bagay na makukuha sa Diyos. Siya ay parang alon, na pasway-sway. No? Bakit po nasulat ni James yan? I believe kasama si James nung time na natutulog si Jesus Christ sa bangka. Yes, sabi nila, Panginoon, wala ka bang pakialam sa amin? Di ba? Mamamatay kami. Sabi ng mga alagad. No, yun, nasulat po rin sa James yun. No? So, I believe si James kasama doon sa bangka nung time na yon. So, sabi ng Lord, nasa may yung paniniwala? Nasa yung pananampalataya? Ba't kayo nakatingin doon sa dagat? Ba't di kayo nakatingin sa alon, sa hangin? Ba't di nyo ako tingnan na natutulog, na panatag, na may payapa? Oh, so sometimes tayo ay natitinag sa paningin natin. So, kaya nga sasabi ni Paul, walk by faith and not by sight. Oh, kaya sabi dito ni Jehoshaphat, Lord, kahit ano pang nakita namin, napakaraming didigma sa amin. Ang daming bayan ang didigma sa amin, nagsama-sama sila. Pero hindi ko sila titingnan. Ang titingnan ko, Panginoon, ikaw. Sa iyo ko ipopokus ang aking mata. Sa iyo ko ipopokus ang aking isipan, ang aking puso, in Jesus' name. Oh. So dito, ina-acknowledge ni God, ina-acknowledge ni Jehoshaphat si God. Oh, alam niyo po yung the Lord's Prayer, yung ama namin, di ba sabi doon, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. No? Yung word po doon na hallowed, ay yung Greek word po doon ng hallowed is hagiaso. So, ibig sabihin nun, to render or acknowledge. So, kaya nga sabi nun, bago tayo manalangin, ang simula ng panalangin natin, i-acknowledge natin si God. I-acknowledge natin si God kung sino siya. No? So, ganun yung ginawa ni Jehoshaphat. Hindi mo wala pa yung Lord's Prayer, pero si Jehoshaphat ginagayad ng Holy Spirit kung paano ang tamang pananalangin. Okay? So, after nun, dinulog ni Jehoshaphat yung kanyang problema. So, hindi kagad dulog kagad ang problema. Hindi kagad dulog. At talaga muna siya, nag-acknowledge muna ni Jehoshaphat. Okay? So, ano pa po makikita natin dito? Sabi dito, ibinigay yung lupain sa Israel doon sa kanilang mga ninuno. So ano po yung makikita dito? Kapag may ibinigay sa atin ng Diyos, ipinaglalaban natin yan. Kapag alam mong ibinigay sa iyo ng Diyos, kailangan mong ipaglaban yan. Kapag merong umaatake sa iyo, dinudulog yan sa Diyos. Kapag ito sabi ni God, ibinigay ko ng kagalingan, pero inaatake ng diablo yung kalusugan mo, huwag kang pumayag. Idulog mo sa Diyos, God, akin yung kagalingan. Namatay ang Panginoong Jesus, siya'y nasugatan ng bugbog, so akin ang kagalingan. Kaya sa pangalan ni Jesus, sinutusan ko tong enemy na to. Yung devil na to umalis sa akin. Okay, so idudulog natin kay God yan. At habang may nagbabadyang bagyo, o may paparating na bagyo sa'yo, hindi tayo doon magpo-focus. Ang sabi ni Jehoshaphat, ang aming mga mata ay nasa iyo. No? Ano ibig sabihin? No? Ano pong ibig sabihin nun? Kasi wala naman doon sa problema yung solusyon. Na kay God yung solusyon. Okay. So kaya tayo titingin. No? Hindi mo pwedeng, di ba sabi nga, pag binamagnify mo yung problema, lalong lumalaki. So, para mawala ang problema, i-fix natin yung eyes natin kay God. Amen? Hallelujah. Okay, next natin is verse 14. Sabi po, nang magkakagayoy, dumating si Jahaziel na anak ni Zacarias, na anak ni Benayas, na anak ni Giel, na anak ni Matanyas na Levita. So, Levites po ito, no? Sa mga anak ni Asaph, ang Espiritu ng Panginoon sa gitna ng kapisanan. So, nagpisan-pisan po sila, no? Tinawag po sila ni Jehoshaphat, nagpisan po sila, at inacknowledge nila si God, and then, ito yung nangyari. Dumating ang Espiritu ng Panginoon sa gitna ng kapisanan. At
dun po dumating kay Yashel, no? So sabi dito sa verse 15, at kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Huda at ninyong mga taga Jerusalem, at ikaw na haring Jehoshaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo. So gumamit po siya ng propeta. Kasi noong time na yon, nakikipag-usap ang Diyos sa mga propeta. God, prophet, and then yung bayan ng Diyos. Oh, sa New Testament, kinakausap na tayo bawat anak niya. Oh, kinakausap na tayo ng Panginoon. Okay? And then, sabi po dito, huwag kayong mga takot. O manglupaypay man dahil sa malaking karamihang ito. Sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Amen? Wow. Kung kay God yung pakikipagbaka, no? Ibig sabihin, spiritual. No? Hindi naman flesh to flesh, no? Spiritual battle. So, ibibigay kay God to, sasabihin ko sa kanya yung salita, and then si God yung magsasalita para sa akin. O ano siya yung kasi dumulog tayo sa kanya. So, di ba sabi doon kay God, kapag sabi po, kapag tayo ay hinanap ang Panginoon, tayo pa ay nagtanong, tayo pa ay kumatok sa kanya, tayo ay pagbubuksan, sasagutin, di ba? Makakasumpong, tayo tatanggap, no? So kailangan nating isik ang word of God. Lord, ano yung kailangan kong salita ng Diyos sa problema ko? O yun po yung number 1 na kailangan natin sa ating buhay Kristiyano, lakad buhay Kristiyano. Sa verse 17 po, no, same chapter pa rin. Kayo'y hindi magkakailangan. Sinasabi ni Father God. Ito na yung strategy. Kayo'y hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito. Oh, hindi makipaglaban flesh to flesh, ha? Magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag. Wow, Lord, paano ako magiging panatag, Lord? Imagine ko si Sister Jolly, paano ako magiging panatag, Lord? 4 days na lang. Lord, 4 days na lang. Lord, sumunod 3 days, ano na, paano na yan, Lord? Paano ko masabing panatag? Diba? Ang hirap no? Pero kailangan natin gawin Kailangan natin labanan ng ating flesh. Kailangan natin labanan ng ating paningin. Ang ating pakiramdam para ma-overcome natin na tayo lumakad sa Espiritu. Magsitayo kayong panatag at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo. Imagine that, kasama mo si God sa pakikipaglaban. No, akala mo, doon sa dumadan ka ng problema, akala mo malayo ang Diyos, yung pala nasa tabi mo lang siya at tinitingnan ka lang niya kung paano ko magre-response doon sa problema. Oh. Tahimik siya kasi gusto niya makita kung paano ko mag-response. Paano ko mag-response? Magre-response ka ba nasa flesh o magre-response ka sa spirit? Magde-declare ka ba ng word of God o magke-curse ka dahil sa pinagdadaanan mo? Sometimes ang hirap din talaga pero kailangan natin mapaglabanan. Sabi ni God, ang labang ito ay sa Diyos. O God is spirit, no? Man to man, flesh sa flesh. Sabi po sa Ephesians 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Nandun po sila second heaven. Sa verse 13 ng Ephesians 6, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. So, kailangan natin ng armor of God. Spiritual po, armor of God. So, yung Judah at Jerusalem, yun po ay bahay ng Diyos. Amen? Ang believers na tunay, tinanggap si Jesus, ay mga anak ng Diyos. Amen? So, kung bilang anak ng Diyos, no, tayo po ay, responsibilidad ni God.
Gusto ko pong ibigay sa Panginoon yan kapag ako may pinagdadaanan. Lord, responsibilidad mo ako, anak mo ako. Lord, ano yung nangyayari? Ba't ganyan? No? Bago pa kami magsimula ng Bible study sa pabrika, nakabalik na po kasi kami. Ay, grabe, inatak ako ng enemy. Lord, hindi to pwede. Anak mo ako, Panginoon. Hindi ko pwede, hindi ko hinahayaan to. Pupunta kami ngayon. Meron kaming Bible study magbubukas. Wala pong nagawang enemy. So talagang tayo ay manatili at laging kakapit sa Panginoon. Sabi po sa Hebrews 13:5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magagkasiya kayo sa inyong tinatakilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Amen. Nakaka-bless po yung mga pangako sa atin ng Diyos. Pero mo, hindi ka pagkukulangin, hindi ka pababayaan. Lord, bakit ako nagkukulang? Ay, tingnan natin, baka may nagnanakaw. No? Kailangan mo sawayin. No? Yun po ay sinabi cited po yan, yung verse na sa Hebrews 13:5 sa Deuteronomy 31:8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa inyo, siya'y sa iyo. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot at ni manglupaypay. No, basahin natin mga verse. Joshua chapter 1 verse 5, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Okay? Bibuild yung ating yung confidence natin sa Lord. Romans 8:31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Wow. Matthew 28:20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. So si Holy Spirit, through the Holy Spirit, kasama natin ang Lord. Magpakailanman. Hanggang wakas ng katapusan ng sanlibutan. John 14:16, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sino po yun? Ang Holy Spirit. So si Holy Spirit, hindi po siya umaalis sa isang believers. So, kapag nagkasala ka, umaalis bang Holy Spirit? Hindi na po. Noong Old Testament, yes. Pero eto, nung time nagkakasala ka, hindi po siya umaalis. Nagigirib lang siya. Pero kasama natin siya palagi. No? Kaya nga kailangan natin maghumingi ng tawad. Kasi hindi natin siya marinig kasi nagkaroon na naman ng barrier ng kasalanan. So, si God, sabi ng Panginoon sa 2 Chronicles 20:17, ako ay sumasa inyo. So, yun din yung pangako niya. Yung pangako niya sa Old Testament, pangako niya ngayon sa New Testament, at pangako rin niya sa atin. No? Hallelujah. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Okay, sa verse 18. At itinungo ni Josaphat ang kanyang ulo sa lupa. At ang buong Huda at ang mga taga-Jerusalem ay nakagpatira pa sa harap ng Panginoon na nagsisamba sa Panginoon. Ayun na, nag-worship na sila. No? At ang mga Levita sa mga anak ng mga Kotita at sa mga anak ng mga Koraita ay nagsitayo upang purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ng totoong malakas na tinig. So nag-worship and praise. Nag-praise and worship po sila. Kaya diba, meron tayo, bago tayo magsimula, mayroong worship, may praise. Sa simbahan, mayroong praise and worship. Kasi mahalaga ang worship. So nung time na to, nung narinig na si God, ito na. Nagsimula na sila mag-worship at purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ito po ay sa gitna ng problema nila. Ito po ay may malaking o nagbabadyang digmaan. Pero ang ginawa nila, nang marinig nila ang tinig ng Panginoon, sila ay nagsisamba at nagsipagpuri. So ang susi natin mga kapatid,
sa tuwing meron tayong pinagdadaanan, unahin mong gawin ay sumamba at magpuri sa Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo, lagi mong iisipin, Lord, sasambahin kita, pupurihin kita. Ano mang kalagayan ko ngayon, karapat dapat kang purihin at sambahin. Amen? Si Job, di ba? Ano sabi ni Job? Sabi ni Satan kay Job, sabi ni Satan kay God, tanggalin mo lahat ng kanyang tinatangkilik. Naglagay ka ng harang sa kanya, naglagay ka ng hedge of protection sa kanya kaya hindi ko siya magalaw. Tanggalin mo ngayon, sigurado ako susumpahin kanya ng harapan. Pero hindi ginawa ni Job yun. Grabe nangyari sa kanya. Pero hindi niya sinumpa ang Diyos sa harapan, sa mukha ng Diyos. No? Sino ba gumawa nun? Sabi mga kapatid, nagmanifest yun. Usapan ng Lord yun ha. Usapan ni Father God sa ni Satan yun. Pero sino yung ginamit ni Satan para magbigay sa kanya ng salita? Para magmanifest yung salita na yun? Yung asawa ni Job. Sumpahin mo na ang Diyos mo, sabi ng asawa niya. Di ba? So, mga kapatid, sometimes kapag hindi ka kayang talunin ng enemy sa spiritual life mo, gagamit siya ng taong malapit sa iyo para sirain ka. Para paghinain ka. So, ano yun, maging ano sa atin, warning, no? Or parang ano sa atin, awareness natin, no? Pang nagagamit ng enemy yung aking asawa, mukhang nagagamit ng enemy yung aking kapatid, yung isa kong kaibigan, mukhang nagagamit, teka lang, in Jesus name, Lord, any influence ng devil sa aking mga anak, asawa, in Jesus name, kapatid, sa pangalan ni Jesus, no? I-rebuke mo. You have authority dyan, kasi ikaw ay, sabi dyan, ikaw ay isang soldier of Christ. Amen? Ayan. Amen. Sa verse 20, 2 Chronicles verse 20, chapter 20 verse 20. At sila'y nagsibangong maaga. Okay? Sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa, at habang sila'y nagsisilabas, si Jehoshaphat ay tumayo, at ay hari, at narinig, dinggin ninyo ako, O Judah, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumasampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y giginhawa. Sa gayoy giginhawa kayo. So ito na yung pinapagawa ni God. Oh, okay, meron tayong dito. I-check, no? So hindi tama na sumasampalataya ang tao dahil sa sinabi ng tao o kahit pa isang propeta. Kasi maraming mula ang propeta ang magsisilabasan. So, ano po sinasabi dito ni Kahaling Jehoshaphat? Ang sabi sa 24:11 ng Matthew 24:11, at magsisibangon ang maraming mula ang propeta at kanilang ililigaw ang marami. So hindi mo malalaman yon na mula ang propeta yon. Pero sabi ni Haring Jehoshaphat, sumampalataya kayo sa mga propeta. So paano malaman itong propeta yon? Magsisampalataya kayo una sa Diyos at matatag kayo. Ano ibig sabihin? Alam natin kung ito'y bulaan na propeta kasi natatag ka na sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng nakasalalay ang buhay mo sa propeta. Nakatatag ka na sa salita ng Diyos, at kapag narinig mo ang isang propeta nagsalita, alam mo na ito ay galing sa Diyos. Amen? Kasi may confirmation, kasi alam mo na yung Word of God, at alam mo na kino-confirm ng propeta na to na ito yung gusto sa ni God. So, hindi po pwedeng nakaasa tayo sa tao o propeta man. Kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Amen? Ayan. Sige po, tuloy natin. Sa verse 21 and 22, at nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas, na nagpapauna sa hukbo at magsipagsabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Kumakanta po sila, no? At nang sila'y mapagsimulang magsiawit at magsipuri
ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon, ni Moab at ng sa bundok ng Seir na nagsiparoon laban sa Huda at sila'y nangagsugatan. Imagine mo, gumawa ng way si God. Miracle, a way maker. So, ang naglaban-laban, yung mga susugod sa nila, yung makikipagdigma sa kanila. No? So, ano ginawa nila? Nag-praise and worship. Grabe, di ba? Sobrang powerful. Pero mo, inaawitan mo pa kayo, pinupuri mo sa gitna ng digmaan, tapos wala kayong gagawin, kundi umawit lang, and then yung kalaban mo, sabay sila yung naglaban. Oh, so isa rin po yan sa pagtatangs natin. Kung nakakapag-speak in tongues po kayo, importante po yung nakapag-speak in tongues tayo kasi yan ang language na hindi naiintindihan ng diablo, ng mga demonyo. So kapag nagtatangs ka, ano ba sinasabi nito? Kasi sabi ang pagtatangs, no, yung merong tongues of men, no, yung language of men, merong ganon. Pero may language of spirit, yung spirit na language natin na tanging ang espiritu lang natin at ang espiritu ng Diyos ang nagkakaintindihan. So hindi po alam ng mga demons yun. So ngayon, ano sila? Ano ba? Ano nangyayari? Ba't parang hindi tayo makakilos? Hindi mo alam na yung spirit mo is nakipag-ugnayan na sa espiritu ng Diyos at kumikilos na ang Diyos dun sa laban sa mga kalaban mo. Amen? Hallelujah. Okay. So next natin, so tapos na po yung kwento natin doon. So meron tayong mga pointers na may mga principles po akong babasahin sa inyo. So, konti lang naman po ito. Okay. So key principles in the battle. So may key principles in the battle. So mahalagang ay tuntunin po pagdating sa warfare, sa labanan. Okay, number 1, God uses worship and spiritual warfare to change spiritual atmospheres. Amen? So, ano ba yung atmosphere? So, atmosphere sa Tagalog, kapaligiran or surrounding environment or influence na nakaka-affect sa ating pakiramdam o ating buhay. So, ang atmosphere pwede po siyang natural or spiritual. Ang atmosphere pwede po siyang i-build intentionally. Example po na sa natural. Iba, halimbawa, wala yung asawa mo, iso-surprise mo. Ngayon, naglagay ka ng mga bulaklak, may wine. Ang sabi ng asawa mo, pagdating, ay, ang romantic naman ng paligid. No? So, pwede siyang i-build. No? O kaya, pwedeng yung surroundings maging energetic. No? Pwedeng surroundings, pwedeng destructive. No? So sa spiritual naman po, meron tinatawag na spiritual atmosphere. So, yung spiritual atmosphere, ito po yung surrounding or spiritual environment na nakaka-influence sa tao. Halimbawa, pupunta ka sa isang lugar, and then bigla kang nakaramdam ng heaviness, kabigatan. Bigla kang nakaramdam ng takot. Bigla kang nagalit. No, bigla kang nakaramdam ng uncleanliness doon sa lugar na 'yon. Why? Kasi merong presence or may ongoing activity yung mga demonic spirits doon sa lugar. No, meron po kami pinagpe-pray bata, meron akong pinag-pray bata. Sabi nung tumawag sa akin yung nanay niya, Pastor, pumunta lang po kami, nag-deliver lang po kami ng itlog. Pagbalik namin, yung anak ko, suka na suka, napasakit na ng tiyan, yung ulo niya. O doon na sa napunta nila, mayroong demonic activity doon, nagka-assault kami, ganyan, pa yung bata, hindi naging maayos yung bata. No? Sometimes may ganun tayo na nararamdaman. So, in discernment natin, mahalaga na umiiral yan. Para alam natin, dapat ko ba itong puntahan, ay meron ditong mga spirit. No? So, doon pa lang, makikipag-warfare ka na. In Jesus' name, itong pupuntahan namin sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin na anumang works ng enemy, hindi namin hinahayaan na yung kanilang weapons, yung kanilang operation ay maging sagabal sa amin sa pangalan ni Jesus. Okay? So, ayan. Okay. So, yung atmosphere, pwede rin siya maging godly and life-giving. No? So, kapag nakita mo, di ba, sa simbahan, di ba, nagkukosay ng joy,
Diba? Napapasayaw ka, may miracles, may healing, may freedom. Why? Kasi andun yung atmosphere, yung presence ng Holy Spirit. No? Sa 2 Corinthians 3:17 ngayon, ang Panginoon ay isang espiritu at kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. So spiritual atmosphere can be life-giving because of the manifest presence of the Holy Spirit. Pag nandiyan ang Holy Spirit, ay asahan mo na, buhay at buhay ang mangyayari. Kalayaan, kagalingan, miracles, signs and wonders. So i-acknowledge natin si Holy Spirit ngayong gabi at palagi naman siyang nasa atin, no? Ay i-acknowledge natin siya. Okay, so sa Luke 5:17, sabi po dito, at nangyari ng isa sa mga araw na yaon na siya'y nagtuturo at may nakakaupo doon ng mga pariseyo at mga guro sa kautusan na nagsipanggaling sa bawat nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kanya upang magpagaling. So si Jesus Christ, the Holy Spirit, si Jesus Christ is filled ng Holy Spirit, nag-uumapaw ang Espiritu ng Diyos sa kanya. At kung nasa Panginoon nasa Panginoon ang Espiritu Santo, siya ay anointed, and then kita niyo mga kapatid, andun yung kagalingan, yung deliverance, yung miracles, because of the Holy Spirit. Hey, sa 2 Corinthians 5:13 and 14, nangyari nga nang ang mga nagpapakakak at mga awit ay nagkakatugma upang magpatugtog ng isang tunog na maririnig sa pagdalangin at pasalamat sa Panginoon at ng kanilang itaas ang kanilang tinig, nakatugma ng mga pakakak at mga simbalo at mga panugtog ng tugtugin ay magsipagpuri sa Panginoon na nagsisipagsabi sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, na nang magkagayoy ang bahay ay napuno ng ulap. Glory, no? Worship. Sa makatuwid bagay ang bahay ng Panginoon na anupat ang mga saserdote ay hindi mga tayo na makapagpangasiwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Diyos. No? So, kapag nag-worship tayo, praise and worship tayo, kahit nasa bahay ka lang at ikaw lang mag-isa, asahan mo yung presensya ng ating Diyos nandiyan sa atin. No? So, yung atmosphere, pwede nating i-build intentionally. No? Diba? Sa sambahan kadalasan, no? Kasi umaawit tayo sa sumasamba sa Panginoon. So, pag pumasok ka sa presensya ng Panginoon, kapag ikaw ay may kalungkutan, lalabas ka na may kagalakan. Pag pumasok ka sa presensya ng Panginoon, kapag ikaw may kabigatang loob, lalabas ka na may kagaanan loob. Kapag pumasok ka sa presensya ng Panginoon na may kabalisahan, lalabas ka na may kapayapaan. Pag pumasok ka sa presensya ng Diyos na may ikaw'y katakutan, lalabas ka na may katapangan. Amen? So kung ikaw ay pumasok sa presensya ng Diyos na may karamdaman, lalabas ka na may kagalingan. Okay? Kung meron kang kaguluhan sa isip, pagulimahan ng iyong isip, lalabas ka na may karunungan. Amen? Kaya dapat laging nasa presensya ng Diyos. Laging sinasamba, laging inaawitan ng Panginoon, pinapupurihan siya, anumang sitwasyon ng buhay natin. Amen. Ayan, kasi may nangyayari. Okay? Okay, number 2, our battle is against unseen spiritual beings. So, una, kailangan natin ng worship, praise and worship sa pagkikipag-battle natin. Number 2, our battle is against unseen spiritual beings. Sapagkat ang ating pakipagbaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga daong kaitaasan. So, unseen spirit beings. So, unseen spirit beings nag-o-oppress po yan ng tao. So, ang ginagawa nila, ina-affect nila yung isipan ng tao, yung kanyang emotion, yung kanyang body, yung kanyang relationship, yung kanyang finances. Okay? Yun yung ginagawa nila. So they are united in a common purpose lang, to destroy, steal, kill, and destroy. So sila po nag-work together yan, nagtutulungan yan. No? Nagtutulungan sila, may mga strategies sila para i-keep yung tao sa bondage. No, sometimes nakaramdam tayo na parang ayoko umatin ng parang ayoko umatin ng gawain ngayon .
No? Kasi gusto kanyang i-keep papalayo doon sa gawain. Ay, makakarinig naman itong salita ng Diyos. Kapag nakarinig itong salita ng Diyos, ako, may panlaban na naman to. No? So, ang strategy nila, pabisihin ka. Strategy niya, naku, maganda palabas ngayon. Ay, naku, may bisita ako, may darating ngayon. No? Strategies po ng enemy, i-keep ang tao sa Word of God. Ilayo ang tao sa Word. Ang ginagawa nila, minamanipulate nila yung bahagi ng buhay ng tao. Anong bahagi ng buhay ng tao ang namamanipulate ng enemy? Yung buhay na hindi naka-yield kay Holy Spirit. Yung buhay natin na hindi nakasubmit kay Holy Spirit sa Diyos, yun kayang-kayang i-manipulate ng enemy. Oh? Sometimes yung mga tao hindi sila aware na nangyayari ito. Na nangyayari itong mga ganito. Kasi akala nila ako lang to. Hindi nila alam ang roots is spiritual. Sabi sa Ephesians 6, no? Binasa natin. Ang ugat ay demonic. Akala mo lang sa'yo nagsimula. Pero kaya nagsimula is dahil nagkaroon ng influence sa'yo yung devil. Kumbaga na-influensyahan tayo. Okay? Okay. So there was an unseen spiritual warfare to resist God's provision, breakthrough. Demons resist us from receiving revelation, salvation, healing, deliverance, miracles, and blessings. Ibinigay na kasi sa atin lahat ng Panginoon yan through Christ. So, hindi siya nag-resist yan na ibigay sa atin yan para makatanggap tayo. Yung masamang espiritu, yung mga devil ang ayaw na matanggap natin yan. Yung provision, yung breakthrough natin. No? O, ngayon nga, di ba? Ngayong itong last days na, di ba? Last days na tayo. Matindi na yung warfare kung nararamdaman niyo po, no? Ang grabe na ginagawa ng mga ng devil talagang double time siya sa mga bata, sa mga youth. No, talagang nakipag-warfare na siya. Malalaman natin yan kapag naka-engage tayo sa spiritual warfare talaga. Mararamdaman mo yung bigat ah ng labanan na kailangan mo talagang manalangin, magbasa ng word, nag-fasting, para ikaw tayo ay malayo sa mundong ito, ang kaisipan natin, yung pakiramdam natin. Ayan, no? Sabi siya sa ML, no? Totoo po 'yan, no? Oh. So we need spiritual warfare, no? At kailangan meron tayong team, no? Tama po 'yan, meron tayong team. Kasi tayo yung team na 'yon yung tutulong sa mga taong naka-bandage. Di ba? So yung opposition kay Jehoshaphat, overwhelming po 'yon. At hindi po 'yun dahil sa flesh. 'Yun po ay in-empowered ng mga demons. So kaya nga nag-intercede si Father God, Spirit, no? Hindi sila nakipagdigma ng flesh to flesh, si God mismo yung kumilos. Okay, number 3. Number 3, key principles in the battle. Jesus Christ has all authority and power. So lagi natin tatandaan yan. Ang sabi po sa Matthew 28:18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So si Jesus Christ ang in charge. So siya yung merong absolute authority in heaven and earth over demons and over all circumstances. No? Amen? So kailangan natin matutunan na mag-arise in faith and prayer to see yung present and yung power ni Christ na mag-manifest dito sa mundo. No? He has given us responsibility dito sa mundo. Tandaan po natin yan. Meron tayong responsibilidad dito sa mundong ito. At kailangan natin gawin yung ating part. Okay? So, alam niyo po yung mga religious people. Ang religious people is passive. So, wala silang kibo. Ang ginagawa nila, hihintayin lang nila na si God na kumilos. Pero ang faith is active. Di ba? Tayo, for God to move, kailangan nating mag-move. Oh, amen?
So si Jehoshaphat, nung kumilos siya, pumunta siya kay Lord, nagsalita siya sa bayan, sa kanyang sasakupan, naka-receive siya ng divine strategy to win the battle. Amen? Kung ang kalaban natin ay mga power of the air, mga demons, mga devil is kailangan natin ng divine, no? Divine strategy to win the battle. Okay? And last na ba? Last na po na natin, na key principles in battle. We must submit to his strategies to win. Oh, siyempre, alam naman, binigyan ka na ng strategy, Lord, ayoko nitong paraan na to. So hindi tayo magtatagumpay. We must submit to his strategies to win. Ano ba yung strategy? A strategy is carefully designed plan or method. A strategy is plan for conducting a war or winning a game. Okay? So God has a strategy for every situation. Ang Diyos ay may plano para sa bawat sitwasyon. At ang mga sumusunod sa kanyang mga utos ay lagi nagtatagumpay. Amen? So, sa simbahan, no, sa church po, meron tayong songs, no? Meron tayong kinakanta, and then after nun, meron ka ma-receive na prophetic message, no? May makikita ka sa spirit, may mga testimony, may yung faith mo, diba? Kailangan lang natin maging spiritual sensitive, no? At mag-response tayo dun sa sinasabi sa atin ng Holy Spirit. We must be sensitive to the direction, no? Kailangan natin maging sensitive sa direction, sa strategy ng Holy Spirit. Kapag tayo ay may meetings, no, may prayer meetings, diba? May fellowship, kung hinihingi natin yung kalooban ng Diyos, kung ano yung paraan na gagawin, no? Nakita ko si Pastor Randy, nabe-bless ako sa kanya kapag pinapanood ko yung street preaching, no? Gusto ko rin maranasan yung minsan, parang grabe, parang para sa akin napaka kailangan mo talaga ng matatag na pananampalataya doon, no? Kasi talagang, sabi mo, pupunta ka sa iba-ibang lugar, sasalita ka ng salita ng Diyos, ah, bahala na, di ba? Parang umulan, umaraw, di ba? Abutan ka ng ulan sa daan, gabihin ka. Ah, grabe, nakaka-bless lang po yung mga taong gumagawa ng ganon, na talagang humahayo para sa glory ng Panginoon. Okay? So alam ko may strategy rin si si Pastor, no? Bago sila lumalakad, humingi sila ng guidance sa Holy Spirit. Alam ko may ganun din sila. Okay? So kailangan nating mag-quick response doon sa sinasabi sa atin ng Holy Spirit. Sinabi niya today, hindi pwede nun, mamaya na. Hindi. Ngayon mong gawin. Di ba? Delayed obedience is disobedience. No? So kung meron nire-request sa'yo si God, kailangan natin gawin to. O kailangan ko lang gawin to kasi ito na yung sinasabi ng Lord. No? No? So kailangan natin to paano natin ito magagawa. So this requires na kailangan tayong magkaroon ng ma-develop yung ating uh, personal own prayer life. No? Magkaroon tayo ng time kay God, personal, intimate, no? So, and then pwede rin po yung yung mag-walk tayo kay God sa ng isang team kagaya ng ginawa ni Jehoshaphat. After niyang malaman yung problema, tinawag niya yung lahat ng Judah at Jerusalem at kanyang pinulong at sinabi niya kung paano ano yung gagawin nila. So, pwede tayong gawin natin yun. So, si Jehoshaphat po, nag-submit kay God para magtagumpay. Amen? So, yun po yung gagawin natin. So, ayun lang po. Tapos na po ako at magandang gabi. God bless po sa lahat. Amen. Purihin ng Panginoon. Okay na po ba?
Kasi sorry po, choppy po kasi yung naririnig ko kaya ano, hindi po siya Opo. masyadong